Sa Maguindanao, bumoto si MILF Chairman Al-Haj Murad para sa plebisito ng Bangsamoro Organic Law. Naging mapayapa ang botohan doon ayon sa mga sundalo. Pero sa Basilan, nagkaaberya ang COMELEC Master List. May mga residenteng walang pangalan at may napasama ring mga botante na patay na pala. Live mula sa Maguindanao, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, maagang natapos ang botohan sa maraming voting centers dito sa Maguindanao Province at hindi naganap ang pinangangambahang kaguluhan na dulot nitong ilang mga armadong grupo gaya ng BIFF at Dawla Islamiyah. Makasaysayan ang pagbotong ito ni MILF Chairman Al-Haj Murad sa plebisito para sa pag-aproba ng Bangsamoro Organic Law o BOL. Mula nang magrebelde sa gobyerno noong pangdekada 60, ngayon lang lumahok sa demokratikong proseso ng eleksyon si Murad. Ang kanilang presinto, katapat lang halos ng headquarters ng MILF sa Maguindanao. Siyempre pa, ang boto ni Murad na isa sa mga pangunahing nagsulong ng batas, yes to BOL. We pray that the Bangsamoro Organic Law will be ratified and the Bangsamoro government will be established. Sa ibang voting center sa Maguindanao, maagang nagsidatingan ang mga botante. Gusto namin makatahimik ang pamumuhay namin. Saka yung mga anak namin, mabuhay sila ng mabuti. Yon ang pasadya namin. Nyata kahanan, mapia. Ano daw? Kapayapaan din daw ang nila sir, hangad nila sir. Sa bayan ng Datopiang, isa sa pinakamatandang bayan sa probinsya, maaga ring natapos ang botohan. Ganon din sa Mama Sapalo, kung saan nangyari ang massacre sa SAF 44 na dumiskaril sa peace process sa MILF noong Administrasyong Aquino. Sa bayan ng Raja Buaya naman, mahigit 10,000 raw ang bumoto ngayong araw. Maganda po sir ang resulta ng elections rito. Peaceful po. The voter turnout here in Rajabuayan is about 95% successful po. Mula sa pagdala ng mga balota sa mga munisipyo hanggang sa makarating ito sa mga voting center, nakaantabay ang mga tauhan ng Philippine Army at PNP. Nagpwesto pa ng mga tangke sa mga lansangan at ikinalat ang napakaraming checkpoint sa buong lalawigan. Pansin din sa mga voting centers ang mga pro-BOL watchers na nakakulay berde, ang kulay ng MILF na mamumuno sa itatatag na Transition Council ng Bangsamoro Government. Sa kabuuang assessment ng 6th Infantry Division, mapayapa ang plebisito sa lalawigan ng Maguindanao, liban na lang sa gulo sa Cotabato City. Pero sa Isabela, Basilan, may ilang hindi mahanap ang kanilang pangalan sa COMELEC Master List. Sumbong naman ng isang residente, nasa listahan pa rin daw ang kanyang kapatid na patay na. Ang buntis namang ito, nakaboto nga pero bigla raw inagaw ng isang lalaking di niya kilala ang kanyang balota sa kapinunit. Ayon sa chairman ng BEI sa lugar, sa dami ng tao, hindi na raw nila namalayan ng insidente. Sabi naman ng COMELEC, may panibagong balota para sa babae para hindi masayang ang kanyang boto. Sa Tawi-Tawi, kakaunti lang din ang pumunta sa mga presinto para bumoto. Sa kabila niyan, bantay sarado pa rin ng mga pulis at sundalo ang lugar. Ma'am Jess, narito tayo ngayon sa loob ng headquarters o kampo nitong 601st Infantry Brigade dito sa Sharif Agua, kung saan kasalukuyang hinihintay natin itong mga election results mula sa iba't ibang bayan ng Maguindanao, kung saan iipunin ito at mamayang alas 10 ay tutulak na ang convoy na gwardyado ng mga tangke at mga sundalo papuntang Cotabato City, kung saan doon ika-canvas yung mga election returns mula sa iba't ibang bayan ng Maguindanao para malaman kung ano yung official na resulta ng elections sa lalawigan na ito. Ma'am Jess. Chino, naaalala ko in the past elections, ang Maguindanao malaking question mark sa maraming lugar dyan kung may botohan bang nangyari. Kasi mga naririnig natin o nakita natin mismo yung mga team natin na nagpunta riyan. Sabi nung isang teacher, tandang-tanda ko kay Rafi Tima, walang botohang nangyari rito. That was one of the recent elections. And then ang nababalitaan din natin, ang botohan dyan, finifill upan na bago pa man na makarating sa presinto, yung mga balota, yung mga ganyan in the past. So, parang masasabi ba na today was different from the past elections dyan sa Maguindanao? Kasi nakita natin at the precinct level, maraming pumunta, maraming bumoto sa plebisito. Right. Well, for
for one, ma'am, no, yung isa sa malaking pinagkaiba dito ay dahil hindi naman local officials or national officials ang binoboto ngayon, no? So walang personality involved, kundi maging isang collective na laban na beyond yung local politics ay ito yung medyo mahalaga, no, para sa mga tao, lalo-lalo na dito sa Maguindanao, no, yung matagal nang inaasam na kapayapaan at katahimikan sa kanilang lugar na batay doon sa mga kwento ng mga matatanda, naaalala pa nila yung panahon daw, no, bago ng martial law, kung saan natamasa nila kung ano ang itsura ng buhay kapag nagkakasundo ang lahat at hindi pinapakialaman yung way of life, no, nitong mga taga Maguindanao at walang rebellion o walang panunupil na ginagawa di umano itong militar nung panahon ng martial law. So I think yung the fact na bumoboto sila para magkaroon ng bagong teritoryo at bagong gobyerno itong Bangsamoro or yung mga Moro people, itong malaking difference, no, kung kaya't parang nagkaisa, no, lumalabas na nagkaisa talaga ang mga taga Maguindanao at maging sa ibang mga lalawigan at mga lugar na bahagi ng ARMM, kung kaya't sa kabuuan ay tahimik ang nangyaring eleksyon. What about the Christians living in those areas, Chino? Bumoto rin sila? Yes, ma'am. Yung mga residente, let's say, ng dito sa Maguindanao area, no, merong Christian population dito sa bayan ng Ampatuan, yung mga farmers na nakatira dyan. And of course, we're talking about Cotabato City, Gindulungan, yung mga bayan surrounding Cotabato City, no. Alam natin may mga Christian population dyan, pero ang resulta ng elections, we have yet to see, no, yung official figures, pero overwhelming yung vote, at least outside of Cotabato City. If you're talking about the whole Maguindanao area, overwhelming yung vote for yes to BOL, no. At kung tama yung napakinggan natin kaninang sinasabi ng ilang mga election officers na narito ngayon sa loob ng brigade, ay sinasabi parang so far, parang 31 lamang yung votes sa buong Maguindanao na nakakast para sa no o kontra doon sa pagratipika ng Bangsamoro Organic Law. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Maguindanao. Chino Gaston.